parangal sa araw na ito, binibining Pearl Divine, R. Luzande, sa Ama ng Ikalawang Distrito ng Taytay, Ginoong Abondia C. de Los Angeles, na kinakatawan ni Ma'am Rezaline Villanosa. Sa ina at mabait na unang guro ng paaralang ito, Ginang Marilo M. Morales. Sa aming One Galaway na Kapitan Honorable Delia E. Fajardo, kasama ng kanyang mga konseho. Sa aming masisipag, masayahin, magagaling naming mga guro. Sa aking mga magulang, sa aking mga kaibigan, at kamag-aral, mga kabarangay, at sa iba pang nakikisa sa espesyal na araw na ito. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko akalain na abot ako sa ganitong posisyon, sa ganitong pwesto na kung saan may nakasabit na medalya, na may mga karangalan at magbibigay ng isang mensahe at isang inspirasyon sa inyong lahat. Sumabay lamang ako sa takbo ng araw-araw na buhay. Siguro nga itinumbasan lamang ng nasa itaas ang aking pagsisikap sa pag-aaral. Kaya eto, sa kalooban niya, narito ako sa inyong harapan. Maihahawig ko ang pag-aaral sa isang kalyeserye. Habilis ang mga pangyayari. Sa isang kislap, may nangyayari. Iba't ibang leksyon ang natutunan. Sa araw-araw, iba't iba ang eksena. May kasiyahan, may kalungkutan. Iba-iba ang kulay. Walang script na magdidikta kung ano ang maiuwi mong aral sa inyong tahanan. Dahil tayo pa rin ang magdidesisyon kung isa sa puso ba natin o itatapon na lamang ang mga ito sa kawalan. Nandiyan nahihirapan ako sa mga proyekto, sa mga sasauluhin, sa mga exams, pero dahil kasama ito sa aking kwento ng pag-aaral, alam ko na kailangan ko talaga itong gawin para makatapos at makakabang sa susunod na eksena. Sabi nga ni Mama at Papa, hindi lahat ng bagay ay instant. May mga bagay na kailangan nating paghirapan. Siyempre, hindi lang ako ang bida sa kalyeseryeng ito. Hayaan mo pamagatan ko itong pasasalamat. At ang mga sumusunod ang tunay na bida para sa akin, para sa aking kwento. Unang-una, nagpapasalamat ako sa aming mga dakilang gulo sa lahat. Ang direktor ng aming buhay, ang ating Panginoon, sa pagkakaloob sa akin ng kalakasan at talino. Hanggang sa tagpong ito, ang lahat ng tagumpay ay tinataas ko po sa inyo. Ikalawa, sa aking pinakamamahal ng mga magulang na sina Papa Jenner Sueño Espares at Mama May Luzande Hinovana. Sa aking Papa na lagi nandyan upang ako'y tulungan sa aking mga takdang aralin, paggawa ng aking mga projects, at ibang gawain sa kinakailangan sa aking pag-aaral. At sa aking mama naman, na walang sawang nag-aasikaso sa akin sa araw-araw. Na kahit minsan, medyo hindi ko kayo nasusunod. Pero pilit pa rin akong inuunawa at pagmamahal pa rin ang pinaiiral. Maraming salamat po sa inyo. Para po sa inyo ang mga karangalan at medalya na aking natanggap. Dahil kung walang inyong suporta, hindi ko makakamit. Kaya Papa at Mama, tanggapin niyo ang aking lubos na pasasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga sakripisyo at mahal na mahal ko po kayo. Kay Mama Rod sa aking lola na lagi nandiyan para kami mga apo niya ay suportahan. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, isa ka rin po, Ma, sa naging daan at ang suporta mo po'y hindi matutumbasan. Mahal na mahal ko po kayo. Sa mga guro na nagsilbing pangalawang magulang para sa aming magkakaklase. Batid ko po ang inyong pagtitiyaga para
para lamang po kami matuto at mapabuti. Sa inyong pagkalinga sa amin, sa pag-iintindi, sa kalungkutan niyo kapag kami nag-aaway. Kapag kami nakakuha ng mababang langka at nakakalimot sa aming mga aralin. Alam ko po sa araw na ito'y punong-puno ng kasiyahan ang inyong mga puso. Dahil sa araw na ito, natumbasan namin ang inyong mga ginawa, ang kami makatapos. Ma'am, Sir, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtsatsaga sa amin at sa pagturing ninyo sa amin para ninyo mga tunay na anak. Hindi po namin makakalimutan ang mga kabutihang inyong itinuro sa amin. Asahan niyo po na ang lahat ng ito ay aming gagamitin sa mabuti. Sa ating paaralan kung saan nahubog ang ating pag-iisip at pagkatao. Maraming salamat po. Sandali pong nagpapaalam ako at ang aking mga batchmates. Subalit babalik kami sa darating na panahon upang ibalik sa iyo ang karangalan at tagumpay na aming nakamit tatanguin. At sa huli, ang pupuno sa mga tauhan. Nagpapasalamat din ako sa inyong Alex, John Michael, at Ramil. At kayong lahat, syempre, na aking mga kaibigan. Salamat sa ating kasiyahan na minsan nagiging kalokohan. Sa pagdadamayan, sa pagpapagaan ng aking loob kapag ako'y nalulungkot, umiiyak at sa pagiging concern sa akin. Nakakalungkot lang isipin na ang 7 taon natin pinagsamahan ay matatapos na lamang sa mahigit 1 oras na palituntunan. Pero gayunpaman, hindi ko makakalimutan ang ating pinagsasamahan. Siguro naman magkakaroon din tayo ng pagkikita kahit paminsan-minsan. Ulitin ko po sa ating mga magulang, sa ating paaralan, mga guro at kaibigan. Kayong lahat ang naging daan sa 1,001 tuwa ng aking buhay. Kayo ang dahilan, kaya lahat ng ito ay para sa inyo. Sa susunod na eksena kung saan malapit na tayo sa kasugdulan ng kwento. Magiging mas seryoso ako pero balansihin pa rin natin. Ang tema sa araw ng pagtatapos ngayong taon ay umiikot sa kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Ang tema ng graduation ng kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas ay nagpapahayag ng pangarap at misyon para sa mga kabataan ng Pilipinas upang maging mga mapanagumpay at makabuluhan ng mamayan. Sa hinaharap ng bansa, ang tema ay nagbibigay diin sa kalagahan ng papel ng kabataan bilang tagapagtaguyod ng pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Sa temang ito, ipinapakita ang pagtitiwala sa kakayahan na maging aligi ng kinabukasan ng Pilipinas. Binibigyan din ang ating responsibilidad na maging bahagi ng pagpapabuti sa lipunan sa pamamagitan ng ating kontribusyon at liderato. Sa pamamagitan ng pagtuto sa mga halimbawa ng integridad, katalinuhan at paglilingkod sa kapwa. Hinahamon ng tema ang kabataan na magsilbing inspirasyon sa kanilang mga kapwa Pilipino. Ito ay isang paalala na ang bawat kabataan ay may mahalagang papel na ginagampanan sa paghubog ng hinaharap ng bansa. Sa pamamagitan ng edukasyon, pagpapahalaga sa sariling kultura at tradisyon, at pakikilahok sa mga proyekto at advokasya para sa kapakanan ng bayan. Ang tema ay nagtutulak sa ating mga kabataan na maging aktibong bahagi ng pagbabago at pag-unlad ng Pilipinas sa pagpapakita ng dedikasyon at determinasyon. Ang mga kabataan ay maaaring maging
pangunahing lakas na magtataguyod ng isang mas maunlad at masaganang kinabukasan para sa bansa. Nandiyan susubukin tayo ng hirap ng buhay, mga tukso ng barkada, ng salitang pagsuko at iba pang problema sa buhay. Mawawalan tayo ng pag-asa, mahihirapan tayo at magtatanong, pero eto na tayo nakatapos na tayo ng isang eksena. Nakatapos na tayo ng isang bahagi ng kwento ng ating buhay. Bibigay pa ba natin sila? Siyempre, ituloy na natin kung ano tayo ngayon. Yakapin natin ang bagong sistema ng edukasyon. Sa tingin ninyo, ang sistema ba ito ng gagawaran ng edukasyon ay para lang sa wala? Tayo ang dahilan. Dahil may kanya-kanya tayong galing at kakayahan. At para talaga sa ating sarili sa hinaharap. Silang ating mga magulang, mga mahal sa buhay, ang masusuklian. Silang unawa ang kahalagahan ng edukasyon na ito lamang ang pinakamamahal sa lahat ng kayamanan dito sa mundo. Kaya sana, huwag natin silang biguin. Kaya kahit simula pa lamang ang lahat ng ito, isa lang ang nakakasiguro ako. Kaya natin lahat. Basta samahan natin ng pagpupursige, dedikasyon, tiyaga, at pagmamahal ang ating ginagawa. Gawin natin inspirasyon ng mga taong nakapaligid sa atin. Na kailangan nating tumbasan ang lahat ng kanilang ginagawa at pagmamahal para sa atin. Sa huli, hindi dito nagtatapos ang kaliserin ng ating pag-aaral. Sa totoong buhay, walang not itinatawag. At hindi ito edited. Tayo ang bagong henerasyon, pilitin nating maging sanhi ng ikaunlad ng bansang Pilipinas, ikaunlad pa ng ating buhay para sa tamang panahon, maging maayos ang lahat para sa atin. Para sa tamang panahon, matin natin ang ating mga pangarap sa buhay. Muli, isang pinagpalang hapon sa ating lahat. Salamat po.